Nice day ngayong araw. Dahil may bumisita na naman dito sa studio natin para magpatattoo. Ito palang gagawin nating tattoo ay cover up. Dahil may old tattoo si sir na gusto niya ng patakpan. Papabago lang ni sir at papalagay pa rin niya ay kamay din. Medyo dark pa nga rin yung tattoo ni sir pero okay lang yan. Ihanda na natin itong mga gagamitin natin. Let's go, umpisa na natin to. Si sir pala ay nag-walk-in lang dito sa studio natin. Pero nakapag-message na rin siya sa atin. At nakapagtanong-tanong. Yung una pa nga ay in-inquire niya yung mga mukha ng mga anak niya. Balak niya kasi magpatattoo talaga ng portrait ng mga anak niya. Pero nagulat tayo ngayong araw dahil biglaan yung pagpunta ni sir. At iba nga din yung balak niyang ipatattoo. Dahil gusto nga daw niya ipa-cover up itong old tattoo niya. May pinakita nga din siyang reference na gusto niyang ipatattoo dito sa leeg niya. Kaso nga lang hindi tutugma yung reference gusto niyang ipatattoo dito sa i-cover up natin. Kamay din naman yung reference na pinakita niya sa atin. Kaso nga lang line lang at pure black lang yung pinakita niya sa atin. Kaya medyo nagsuggest tayo ng konti na baka pwede yung medyo may shadow o may black and gray para nang sa ganon hindi makita yung dating tattoo o medyo matatakpan natin nang maayos yung old tattoo mo sir. Dahil kung mapapansin nyo yung tattoo ni sir ay medyo dark pa rin at hindi masyado matatakpan ng maayos kung wala tong black and gray or black and gray wash kasi ayun yung papatay o magpapawala para hindi masyado mapansin yung dating tattoo. Sa pagko-cover up kasi ay normal lang na lumalabas pa ulit yung dating tattoo lalo na yung mga dark ink na ginamit or pag dark yung tattoo mo, may tendency talagang lumabas siya lalo na pag light yung ginagamit na ink. Example, may black tattoo ka na gusto mo pa-cover up tapos yung kabilang side ng balat mo ay walang dark or walang tattoo, dinaanan mo ng white ink yung may tattoo, dinaanan mo din yung balat na walang tattoo. Ang mangyayari dun sa part na walang tattoo ay magiging puti at dun naman sa part na may tattoo hindi siya magiging sobrang puti, parang magiging medyo gray na siya dahil naghalo na yung dating tattoo mo na kulay black at yung white ink. At kahit ano naman gamitin na ink, tapos pag yung old tattoo mo ay kulay black, pag gumamit ka ng orange, red, green, blue, lahat ng yon ay magiging dark lalo na pag tinamaan yung dating tattoo. Hindi kagaya ng mga walang tattoo dahil lalabas talaga yung pagka-red, pagka-blue o white ink, hindi siya magda-dark dahil magkaiba na talaga kapag may tattoo at sa walang tattoo. Kapag cover up kasi, kaya niya lang talagang baguhin yung pinaka-design. Pero kung sa kulay na gusto mong mangyari ay medyo hindi natutugma. Dahil minsan, lalabas talaga yung ibang part ng dating may tattoo. Lalo na kapag hindi rin tugma yung reference na ilalagay mo o ipang cover up mo dun sa old tattoo. Ito na yung pinakahihintay natin. Ito yung pinakakailangan kapag nagko-cover up. Lalo na kapag gumagamit tayo ng black and gray. Ito kasi yung magpapalutang sa design ng tattoo at magpapalabo dun sa part na may old tattoo na kailangan pang mabura. Hindi pa nga kami nangangalahati. Ayaw na nga patapos ni sir na palagyan ng white ink. Dahil medyo masakit na nga rin daw. At dahil medyo nakatagilid nga rin daw yung leeg ni sir. At medyo nahihirapan na daw siya. Sayang nga lang din at hindi pa natin naputian yung ibang part. Layo kasi ng diferensya kapag may white ink sa walang white ink. Gaya ng doon sa taas. At hindi pa natin masyado nakikita yung liwanag dito sa bandang kamay at pababa dahil wala pang white ink. Sayang nga lang din at hindi natin ganun natapos. Pero okay na daw yan kay sir dahil natakpan naman na daw yung old tattoo niya. Ito yung dating tattoo ni sir. At ito naman yung ginawa natin. Sayang nga lang at hindi na pinatapos palagyan ng white ink. Pero ganun pa man para sa tattoo ni sir. Nice!